Umayon sa social media ang video na kuha ng pamilya ng isang OFW. Ang OFW na mahigit 25 taon nang nag-ipon sa abroad para makapagpatayo ng bahay, pero sa kasamaang palad nasira agad dahil sa lindol. Maraming OFW ang nakakita at talagang nadurog ang puso. Ito mismo ang post ng asawa. Ani sa kanya, "Pinaghirapan buuin ng asawa ko ilang taon sa abroad para mabuo, pero sa isang iglap lang gumuho lahat." Ito ang video mga kababayan na nagpadurog sa puso ng mga kababayan natin. Talagang nakakaawa. Ang sakit sa puso na makita ang isang magandang bahay, ang mismong simbolo ng tagumpay at tiyaga ng isang OFW ay nasira lang ng ganitong kadali dahil sa kalamidad. Napakasakit nito para sa isang OFW. Isipin mo kabayan, mahigit 20 taong na pananalapi at pagtatrabaho sa abroad, mahigit 20 taon na pagtitiis sa homesick, puyat, pagod at kung minsan pang aabuso pa ng banyagang amo. Bawat padala ng pera ay may kalakip na patak ng luha. Bawat sintimo na naipon ay galing sa dugot pawis para lang matapos ang isang desenting masisilungan para sa pamilya sa Pilipinas. Pero sa isang iglap lang, isang sandali, ang lahat ay nawala. Ang dami kong nakikita sa aking Facebook mga mi na dumadaan yung mga bahay ng mga OFW. Ang gaganda ng bahay nila mga mi pero nasira ng lindol. Sending hugs sa inyo mga mi. Sobrang sakit nun para sa atin ng mga OFW. Na makita natin yung pinaghirapan natin na natumba dahil sa lindol. Yung tapos na yung bahay mo, alam ko sa mga tapos na yung bahay ng mga OFW, uwing-uwi na yan. Gusto na tirahan yung bahay, gusto ng pagpahingaan, pero tignan nyo naman yung ginawa ng lindol. Itong example na ito mga mi, sobrang ganda ng bahay ni kabayan. Ang daming OFW ang nakakita nito ngayon at agad na nakaramdam ng matinding pighati. Kasi ang bawat isa sa atin, bawat Pilipino na nangangarap magtrabaho sa ibang bansa, ito ang pangarap, ang magkaroon ng sariling bahay para sa mga mahal sa buhay. At ang makita na gumuho ito sa isang saglit, parang nakita mo na rin gumuho ang sarili mong pangarap. Pero mga kababayan, hindi lang ang mga ari-arian at mga bahay ang labis na naaapektuhan sa trahedyang ito sa Jensan. Higit sa lahat, ang emosyonal at mental health na kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga nakauwi na. Gaya na lamang ng isang dating OFW na ito na kasalukuyang ding naroroon sa lugar. Mapapanood nyo sa video na ito kung paano siya labis na sinubok ng matinding takot at trauma dahil sa lakas ng lindol at sa walang humpay na sunod-sunod na pagyanig ng lupa. Grabing lakas ng lindol. Oh, lilo! Patalo! Naanapon! Grabing lakas ng lindol mga tiga. Ngayon lang nangyari alas 7:30, nasa 15 minutes or 20 minutes bago huminto. Ang lakas niya parang 9 magnitude dito po sa General Santos City. Pero ito po tigang nangyayari. Ay, sagasal patabi nga kasi mayroon sumunod. Ipangatlo na to. Ito po nangyari mga tigang. Oh, mayroon tuminto. Ay, tuminto kayo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pang-apat na. Allahu Akbar. Dito po sa Barangay Tablero, tingnan nyo nakita sa mga tinaan. Tingnan mo, hulog lahat yan, damage. Abol pili na nanan kay tuko puno. Ito po, umiyak nga ako kasi natumba. Malapit ako matumba kanya subang lakas. Kinuha ko yung bata doon sa eskwelahan, tatlo sila. Kinuha ko mga estudyante ko. Hindi ko alam sa panganay ko doon sa Banisilyon High School kasi mayroon pa. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yan, tingnan mo, damage lahat. Yung mga sa amin dyan, oh. Diyan kayo muna, diyan kayo, huwag kayo magpasok, huwag kayo pumasok. Oh, damage na katigang. Oh. Isa, hindi ko sali pagtalo ko sa 4th floor, paulo na kayo. Isa, hindi mo, okay na muna, Ang takot at trauma na nararamdaman ng ating kapwa OFW ay salamin lamang ng totoong kalagayan ngayon ng marami nating mga kababayan sa General Santos. Hindi lang po isang tahanan o isang tao ang dumaan sa matinding pagsubok na ito. Narito po ang ilang aktual na kuha at saksing video mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod kung saan makikita natin ang lawak ng pinsala at kung paano niyanig ng sunod-sunod na lindol ang buong paligid.
What the fuck? Ako! What the fuck? What the shit? Wala, mga tao sulod bay. Wala, mga tao sa Sipmore. Jesus. Abang. Hoy! Ala yawan. Hoy, Minel! Minel! Hoy! Krap among dalan. Dili ko kaagi. Guys, amo na yung sitwasyon sa Jinsan Airport sa Bongo. Grabe, karwasakid. Grabe, kakusog ang linog. 7:28 pala to. Kung hindi ko nagkamali. Ingat lang gid guys. Tani, wala sing may mga tao nga na-damage, di ba? Mga salamin ba daan? Delikado kayo ba? Grabing damage guys, oh. Sa sobrang lakas ng lindol. Ay, ito yung bahay namin guys, yung old bahay namin natin tulugan hanggang ngayon. Ito pa, kasi hindi pa kami nakalipat doon sa, ayan oh, sa likod. Ayan yung bago namin gawa. Yung sa bagong gawa namin na may mga tipak lang, pero wala namang na wash out. Yung dito lang sa luma, hindi pa kasi tapos itong bahay ko, kaya na wash out. Pero kung natapos sana ito, may budget lang, hindi sana ma-wash out ito. Guys, tanawa ang kuan guys, oh. Tungod sa linog, nahubas ang sapa dire. Sa bukid, nahubas ang sapa, oh. Oh, wala na tubig. Mao ni ang pinakadakong sapa dire. Gikan sa bukid, sa Kialat, tanan nga sapa, oh, tanawa nahubas. Oh, tungod sa linog, oh, mao ni hinungdan sa linog nga perti pagkakusuga karon nahubas ang sapa. Wala na joy kuan guys, wala na joy kuan. Nawa ang tubig nga dako kayong aga sa tubig na kuan siya, nahubas.